Disclaimer: ang sumusunod na kwento ay naglalaman ng mga kathang-isip lamang na elemento at nilayon para sa mga layunin ng entertainment lamang. Anumang pagkakahawig sa mga aktwal na tao, buhay o patay, o totoong pangyayari ay nagkataon lamang. Ang mga pangyayaring inilalarawan sa kwentong ito ay gawa ng imahinasyon ng may akda at hindi dapat bigyang kahulugan na sumasalamin sa katotohanan sa anumang paraan. Matatagpuan sa kaibuturan ng gitna ng kakahuyan, ang Blackthorn Asylum ay inabandona sa loob ng ilang dekada. Ang mga gumuguhong pader nito ay nababalot ng mga baging at misteryo. Nagsalita ang mga lokal sa patahimik na tono tungkol sa mga kakilakilabot na nangyari doon. Ang mga pasyenteng minsang nakakulong sa loob ng mga pader nito ay sinasabing nagtiis ng hindi masabi-sabing mga eksperimento na isinagawa ng isang baliw na doktor na nagngangalang Elias Grayson. Nang biglang isinara ang asylum noong ika-15 dekada, walang nakakaalam kung bakit. Ang ilan ay nagsabi na ang mga pasyente ay nag-alsa. Ang iba ay bumulong tungkol sa isang bagay na mas madilim. Laban sa mas mahusay na paghatol, isang grupo ng mga kaibigan sa kolehiyo, Claire, Max, Danny at Trevor, ay nagpasya na imbestigahan ang asylum para sa isang Halloween thrill. Gamit ang mga flashlight, camera at ang katapangan na hatid ng kamangmangan, nakipagsapalaran sila sa nabubulok na gusali. Ang hangin sa loob ay mapang-ape, makapal na may amoy ng amag at isang bagay na mas malas. Ang pagbabalat ng pintura ay nagsiwalat ng mga misteryosong simbolo na nakascroll sa mga dingding at ang katahimikan ay nabasag lamang ng paminsan-minsang langit-ngit ng mga naka-warped floorboards. Habang nag-explore sila ng mas malalim, nakita ni Danny ang isang journal sa tila pangunahing opisina ng asylum. Ang journal ay pag-aari ni Dr. Grayson. Ang mga pahina nito ay puno ng mga sketch ng kakatuwa na mga figura ng tao, baluktot na paa, pahabang mukha at walang laman na mga mata. Ang mga nakascroll na tala sa mga gilid ay nakadetalye sa kanyang mga pagtatangka na i-extract ang kabaliwan at bigyan ito ng anyo. Kinakabahang tumawa si Trevor, inalis ito bilang mga ramblings ng isang baliw. Ngunit sa kanilang pagpapatuloy, nagsimula silang makarinig ng mahinang mga bulong tulad ng kaluskos ng mga dahon sa isang gabing walang hangin. "Narinig mo ba yon?" Tanong ni Claire na nanginginig ang boses. Ang iba ay tumango, ang kanilang katapangan ay kumukupas. Lalong lumakas ang mga bulong, umaalingaw-ngaw sa mga bakanteng bulwagan, bumubuo ng mga salitang hindi maintindihan na tila gumagapang sa ilalim ng kanilang balat. Sa basement natagpuan nila ang mga labi ng lab ni Dr. Grayson. Ang mga kalawang na kadena ay nakasabit sa mga dingding at isang metal na mesa ang nakatayo sa gitna na may bahid ng parang dugo na nakakabahala. Habang sinisiyasat nila ang silid, ang pinto ay sumara ng malakas na naglubog sa kanila sa kadiliman. Ang kanilang mga flashlight ay kumikislap at namatay na iniwan ng mga ito sa matinding kadiliman. Namuo ang gulat ng ang mga bulong ay nauwi sa paghihinagpis na hiyawan. Nagsiksika ng grupo, naghahanap ng daan palabas, ngunit tila lumilipat ang mga pader, ang mga pasilyo ay umiikot at humahaba na parang ang mismong gusali ay buhay. Isang malakas na ungol ang umalingaw-ngaw sa likuran nila at napasigaw si Trevor nang may humila sa kanya sa mga anino. Naputol ang kanyang pag-iyak, napalitan ng nakakasakit na katahimikan. Ang iba ay tumakbo ng bulag na natitisod sa mga labyrinthine hall. Natapilok at nahulog si Danny, kumukutitap muli ang flashlight niya para makita ang isang figurang nakatayo sa ibabaw niya. Isang matangkad, maling hugis na may hungkag na mga mata at isang bibig na nakaunat sa isang hindi natural na ngiti. Bago pa siya makasigaw, bumangga ang figura. Sa wakas ay sumabog sina Claire at Max sa isang kinakalawang na pinto na lumabas sa malamig na hangin sa gabi. Lumingon sila pabalik upang makita ang mga bintana ng asylum na kumikinang na may nakakatakot at tumitibok na liwanag. At pagkatapos na parang sa isang huling pagkilos ng pagsuway, ang gusali ay nagpakawala ng isang nakakabinging dagundong at gumuho sa sarili nito na walang iniwan kundi isang tumpok ng mga durog na bato. Makalipas ang ilang linggo, hinanap ng pulisya ang site ngunit walang nakitang bakas ni Trevor o Danny. Si Claire at Max ay hindi magkapareho
Sinalanta ng mga bangungot at pakiramdam na sila ay pinapanood. Isang gabi, nagising si Claire na nakakita ng pamilyar na journal sa kanyang nightstand. Ang mga pahina nito ay blanko, maliban sa isang pangungusap. Hindi kailanman pinababayaan ng asylum ang mga pasyente nito. Salamat sa pagpapahintulot sa amin na akitin ang iyong imahinasyon, pakiligin ang iyong mga pandama, at dalhin ka sa mga mundong parehong hindi ka panipaniwala at nakakatakot. Ang iyong feedback, komento, at pakikipag-ugnayan ay nagbibigay inspirasyon sa amin na patuloy na itulak ang mga hangganan ng pagkukwento at upang lumikha ng nilalaman na sumasalamin sa iyo sa malalim at visceral na antas.